May napakagandang tagapag-alagang nurse. Pwede, oh. Tagapag-alagang nurse, mahal namin kay Jomcar. Ayan, oh. Mag-ingat kayo palagi, maging matatag lang. Diba? At tingnan nyo naman guys yung Instagram, yung picture. Oh. Bong dyan, bigyan ba kita karapatan na pakialaman ng buhay ng anak ko? Busy lagi sa school, halos nga bihira kami mag-usap. Kami, kasi ang taong pinalaki ng mga magulang namin na hindi nakikialam sa buhay ng iba. Wag kasi makialam ng buhay na may buhay. Diba pag personal na buhay, wala ka lang pakialam doon. Ganun yun. Ako nga, si Carla kasi tinuturing ko ding anak yan. No, matanda ako dyan. Ilang taon na ako eh. So, tinuturing kong anak yan. Kasi mga pamangkin ko ganyang edad na rin eh. Ako, yung buhay ng mga pamangkin ko, hindi ko pinapakita sa social media, pinapakailam. O dar, may problema yung nagkaaway sila ng shota niya o kaya ng asawa niya, pakikialam, ipopost ko pa sa Facebook. Gagawin ko ba yun? Personal na buhay yun eh. Kaya ng bahay, hindi buhay ng anak ko. Lagi pinapakailaman mo. Kailangan ba lahat ng kasama niya sa school halos nga bihira kami mag-usap kami kasi ang taong pinalaki ng mga magulang ito na pa. Yan, tuloy natin. Correct me if I'm wrong. May karapatan ka ba na malaman lahat ng galaw ng anak ko? Tahimik ako pero sobra na kayo. Wala kayong tigil. Kay Kalinga Prab kayo magsumbong hindi kung saan-saan. No? Kung saan-saan kayo live pumapasok, hindi ba kayo busy para anak ko lagi binabantayan nyo? Maglinis ka kaya ng bahay, hindi buhay ng anak ko lagi ang pinakikialaman mo. Kailangan ba lahat ng kasama niya sabihin pa niya kung sino-sino sila? O tama. Alam mo, ano yan ha? Kahit alam nyo, mapapalalaki, mababae, wala namang masama dun eh. Kunwari, may nagtato kayo sa for the sake of argument. What if Sir Merzano, nagdala sila ng lalaki doon tsaka babae? Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito po ang paborito nyo reaktor na nag-iisang Merzano TV 2.0. Yes, Jomcar matatag. So ngayong araw guys, i-react po natin. So unahin natin muna yung yung bad news, okay? Actually good news din naman to kasi ito yung pagsagot nagsalita yung nanay ni Carla at talagang it turns out talagang galit na galit siya, no? And there's nothing wrong, no? Sa isang magulang, normal yan. Pag-uusapan natin at babasahin natin at magbibigyan ng reaction video dun sa kanyang post, no? At the same time, good news naman tayo. Ito yung gusto ko magbigay ng reaction video dito sa malupitang Instagram story ni Carla Topolar, no? At hiramin natin ulit yung post ni Jomcar Forever. Shout kay Jomcar Forever. And syempre kay Team Azure, shoutout din po. So anyway, Skyway. Di ko na papatagalin. Syempre, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Merzano TV 2.0. Alright. Please subscribe. And please subscribe guys. At syempre, shoutout muna natin sila Kuya Balsato sa Matubang, Ate Edna. At syempre, ang nag-iisang direktor na nagpapaviral Kalinga Prab. So, di ko na papatagalin. Sana, play natin ito guys. So, una, nakita ko po ito. At basahin natin. So, yan. So, again guys remember, dito lang po ako para mag-react, no? At kung may mas babanggit akong ibang pangalan, yun po ay nating personal. So, focus ako sa issue. And as a reactor, no, magbibigay lang tayo ng opinion and komento. At hindi po tayo nakikipag-away dito. So, basahin natin, no? Sabi ni Mami, no, Cynthia Albius Topolar. Umagang kay ganda po sa ating dating lahat. Siguro nahirapan siya sa Tagalog, no? Sabi niya, umagang kay ganda po sa ating lahat. Wala na bang ibang ma-issue ang mga tao? Puro na ng pangalan ng anak ko. Syempre, Mami, alam mo, kaya puro pangalan ng anak mo kasi sikat. Kapag sikat, may views. Ganun yung Mami. Pagkatapos nyong durugin si Jomar, si Carla naman.
Alam mo, mami, totoo ako sa'yo, mami, galing na alam mo yung galawan, matapos durugin si Jomar, si Carla naman. At least, mami, di ba, sa hirap at ginawa, magkasama yung dalawa. Naman, sabi niya, hindi ba talaga kayo titigil? Hindi po titigil yan. Habang hanggat na pagkakitaan. Kahit anong issue na lang, grabe kayo. Yung mga gumagawa ng issue, yung mga nagsusumbong, yan po ay talagang mga inggitero-inggitera. Kailangan bang lahat ng galaw ng anak ko alam nyo? Ala! Tama naman, di ba? At lahat din ng kasama niya kilala niya, Kailangan ba lahat ng galaw ng anak ko alam nyo at lahat din ng kasama niya kilala nyo? Di ba? Pahiya yung mga asungot dito. Anong pakailam nyo sa, di ba? Unang-una, di nyo kilala si Carla. 24 hours, di nyo nakakasama yan. Hindi nyo pinaghirapan yung bata. Ang naghirap dyan yung nanay. Tsaka yung tatay. Pati yung kasama daw niya, kilala nyo ba? Hindi nyo kilala. Ikaw naman po nagsusumbong. Yan. Ito naman para sa... dalawa pala yon. Una, para doon sa gumagawa ng issue at doon sa nagsusumbong. Sabi niya, ikaw naman po. Diba? So, dalawa. Ulitin natin, Sabi niya, umagang kay ganda po sa ating lahat. Wala na bang ma-issue ang mga tao? Ayan. Ang mga tao in general. Ibig sabihin yung mga nag-i-issue. Nag-i-issue kay Carla, nag-i-issue kay Jomar. Ibig sabihin, dalawa pinagtatanggol ni Mami dito. Hindi lang si Carla, saka hindi lang si Carla, kundi si Jomar din. Tapos sinasabi niya rito, kilala niyo ba anak ko? Hindi kilala niyo din ba si Jomar? Pati yung mga nakakasama nila, di ba? So, dalawa. So, ito, para sa gumagawa ng issue, ito naman yung para sa nagsusumbong. Sabi niya, ikaw naman po. So, dalawa. Pangalawang identity. Ikaw naman po na nagsusumbong. Ito naman ay para sa nagsusumbong. Diyan, binigyan ba kita ng karapatan na pakialaman ng buhay ng anak? Busy lagi yan sa school. Halos nga bihira kami mag-usap. Kita mo yan? Busy pala sa school di ba? Alam ng nanay, binigyan ba kita ng karapatan? Soplak. Pakialaman ng buhay ng anak ko, di ba? Tama naman ba't yung pakikialaman yung buhay ng anak niya? Kasi medyo personal na buhay niya yun Kayo ba, kung may anak kayo sa totoong buhay, kayo ba ipinopost ninyo yung problema ng anak ninyo? Hindi nyo nga mapost Pero ba't si Carla ang pinopost? Kasi nga, may views. Busy lagi yan sa school. Halos nga bihira kami mag-usap. Kami kasi nga ang taong pinalaki ng mga magulang teka lang po Medyo hirap si Mami sa Tagalog. Pero maintindihan natin yan. Diyan, binigyan ba kita ng karapatan na pakialaman ang buhay ng anak ko? Siguro talaga galit na galit siya. Actually, nakikita ko doon kay Mami habang nagtatype. Alam mo, na-feel ko yung galit. Hindi yung galit dahil masamang tao siya. Hindi. Galit siya dahil galit ng pagmamahal sa anak yon. Kahit nga isang malit yung manok nga Di ba? Galawin mo sisiw ng manok kung di ka tukain nun. Ganun yung nanay. Siguro sobrang kaya napapansin ko bakit yung ni Mami parang medyo magulo. O either mahirap sa Tagalog or syempre hirap na rin sa Tagalog at galit na galit din siya Kakamali-mali ng type Tapos nakita ko yung emoticons kulay red. Kita mo naman yung emoticon si Mami, Ibig sabihin galit siya, di ba? Pero yung galit niya, valid yan, di ba? Di masama sa tao ang galit. Ang tao nagagalit, gawa ng Panginoon. Nagagalit tayo, Hindi masama nagagalit, lalo kung mali ginagawa. Pero tuloy natin. Ikaw naman po nagsusumbong dyan, binigyan ba kita ng karapatan na pakialaman ng buhay ng anak ko? Busy lagi sa school, halos nga bihira kami mag-usap. Kami, kasi ang taong pinalaki ng mga magulang namin na hindi nakikialam sa buhay ng iba. Wag kasi makialam ng buhay na may buhay. Di ba pag personal na buhay, wala ka lang pakialam doon. Ganun yun. Ako nga, si Carla kasi tinuturing ko ding anak yan.
No, matanda ako diyan, ilang taon na ako eh. So tinuturing kong anak 'yan, kasi mga pamangkin ko ganyang edad na rin eh. Ako, yung buhay ng mga pamangkin ko, hindi ko pinapakita sa social media, pinapakailam. Kunwari, may problema yung nagkaaway sila ng syota niya o kaya ng asawa niya, pakikialam, ipopost ko pa sa Facebook. Gagawin ko ba yun? Eh, personal na buhay yun eh. Pero ngayon, sinasabi ko ako sa reactor, kung ano yung video na mapapanood natin at pinopost nila, yun, doon tayo mag-react. Pero pag personal na buhay, medyo limitahan natin yun. Ang tanong mo sa sarili mo, ikaw ba yung anak mo, magulang mo, mahal mo sa buhay, ipopost mo sa Facebook? Na alam mo ikasisira? Ibig sabihin, hindi, concerned lang ako. Hindi concerned. Ang totoong concern, hindi mo pinopost yun. Kasi once na naipost mo yun, hindi mo na maibabalik yun. Kunwari ako, nagpost ako. Ang mangyari, hindi ako mababash. Ang mababash yung pinost ko. Ngayon, yung pinost ko, yun ang kawawa. Ako, hingi lang ako ng, sorry po, na-post ko. Kasi concern lang ako eh. Hindi concern yun. Let's admit, no? Na mali yun. Dahil saan mo tignan na analogy, logical, mali talaga yun. Kasi that's a personal life eh. Not unless may nakita kang video, may mga post, doon ka pwede kang mag-react doon. Yun ang i-react mo kasi may kumakalat na eh. Di ba? Ganun po. Pero, alam mo yun, yung outside from other people, may magsusumbong, ipopost mo, mali po yun. Nothing personal. Poso sa issue. Eh, sabi ko nga, kung concern talaga, gawin mo din sa anak mo. Okay, sa mahal mo sa buhay. Tignan ko kung ano. Sabi mo sa anak mo, concern lang ako, anak. Pero mami, daddy, buhay ko yan. Sinasiraan ako sa mga classmate ko. Nag-aaral pa naman ako. Ano maramdaman ng anak mo, di ba? Bilang magulang, masakit, di ba? Wala, paano mo na mababawi yun? Pinagpapesta na sa social media. Ikaw, sorry ka lang. Sabi nga, damage has been done. O, tuloy natin. Correct me if I'm wrong. May karapatan ka ba malaman ng lahat? Sabi niya. O, diba? Correct me if... Ayan, tuloy natin. Basta tayo. Busy lagi yan sa school. Halos nga bihira kami mag-usap kami kasi ang taong pinalaki ng mga magulang namin na hindi nakikialam sa buhay ng iba. Correct me if I'm wrong. May karapatan ka ba na malaman lahat ng buhay ng iba? Correct me if I'm wrong. May karapatan ka ba na malaman lahat ng galaw ng anak ko? Tahimik ako pero sobra na kayo. Wala kayong tigil. Kay Kalinga Prab kayo magsumbong. Hindi kung saan-saan kayong live pumapasok. Tama. Hindi, di ba? Okay, Kalinga Prab kayo magsumbong. Di ba? Hindi ba kayo busy? Para anak ko lagi ang binabantayan nyo. Makinig ka kaya kaya ng boy? Kakayan ng bahay, maglinis ka ng kaya ng bahay. Sorry po Sige, tagal si mami. Maglinis ka kakayaan ng bahay, hindi buhay ng anak ko lagi ang pinapakailaman mo. Kailangan ba lahat ng kasama niya? Kasama para anak, lagi ko binabantayan. Maglinis ka kaya ng bahay, hindi buhay ng anak ko. Lagi pinapakailaman mo. Kailangan ba lahat ng kasama niya sa school? Halos nga bihira kami mag-usap kami kasi ang taong pinalaki ng mga magulang. Ay, ito na pa. Yan, tuloy natin. Correct me if I'm wrong. May karapatan ka ba na malaman lahat ng galaw ng anak ko? Tahimik ako pero sobra na kayo. Wala kayong tigil. Kay Kalinga Prab kayo magsumbong, hindi kung saan-saan. No? Kung saan-saan kayo live pumapasok, hindi ba kayo busy para anak ko lagi binabantayan nyo? Maglinis ka kaya ng bahay, hindi buhay ng anak ko lagi ang pinakikialaman mo. Kailangan ba lahat ng kasama niya sabihin pa niya kung sino-sino sila? Tama. Alam mo, kahit alam nyo, mapapalalaki, mababae, wala namang masama dun Kunwari, may ito guys, for the sake of argument. What if Sir Merzano, nagdala sila ng lalaki doon tsaka babae? Sabi natin lalaki, paano kung bakla yun? Sinasama niya. Kahit sabi mo lalaki yun
Huwag natin bigyan ng mali siya. Lalo kung ang masama kung silang dalawa lang. For example lang to guys pero hindi naman gagawin ni Carla yon. Nagbibigay lang ako ng situation. What if kung silang dalawa, yung medyo papalag ako doon. Di ba? May masasabi ako doon. Pero kahit na guys Kasi personal buhay kasi yun Totoo lang Di ba? Pero hindi gagawin ni Carla guys. Nagbibigay lang ako ng sitwasyon. Ibig sabihin, hindi tayo pwede pa rin makialam. Di ba? O ngayon, paano kung may mga kasama lalaki, may mga kasama siya lalaki, mga classmate niya, kasi pwede mga classmate lang Ang hirap din, di ba? So, hindi mo rin tama na si Mami, tignan nyo. Correct me if I'm wrong, may karapatan ka ba na malaman lahat ng galo ng anak ko? Teka lang. Hindi ba kayo busy pa sa anak ko? Teka lang po medyo na. Kaya sabi niya, para anak ko lagi binabantayan nyo. Maglinis kaya ng bahay, hindi buhay ng anak ko lagi po pinapakailaman mo. Kailangan ba lahat ng kasama niya sasabihin pa niya kung sino-sino sila o tama? Ito yung punto natin Yung sasabi ni Don ni Mami, kailangan ba kung sino kasama ng anak niya, sasabihin niya pa. Obligado ba si Carla? Paano kung classmate naman niya yun? Ang masama kung hindi niya classmate. Di ba? Pero hindi magagawin ni Carla yun, naniniwala po ako. Parang hirap, di ba? Parang kailangan ba bang malaman nyo kung sino-sino kasama ng anak ko? May karapatan ni Carla yun. Hindi mo pinalamon ang anak ko para husgahan lagi ng mga tao, kundi para mahalin at alagaan sila hanggang lumaki. May ambag ba kayo sa mga paghihirap ko? At may alam ba kayo kung paano palaki ng anak? Walang perpektong tao sa mundo, di ba? Tama si Mami, walang perpektong tao sa mundo. Pero importante sa lahat, maging mabuting tao tayo. Real talk no? Actually, guys, alam mo si Mami, naramdaman ko yung galit niya rito. Which is normal. Hindi po masama magalit. No, lalo na nagagalit ka sa mga maling information na binibitawan sa anak mo. Dahil alam nyo, numero 1, masasaktan dito yung magulang. No, alam mo sa mga content creator, dapat isipin natin, magulang din tayo. No, lagi natin isipin, what if ganito sabihin mo sa anak mo, ganito gawin mo sa anak mo. Diba? Kasi alam mo, naniniwala talaga ako guys Meron kasi talaga sinasabi ko, hindi ako naniniwala kasi guys. Hindi ako naniniwala sa ganon. Ipapublic mo yung private. Ito yung sinasabi ni Mami. No? Yung gumagawa ng issue para sa anak niya, hindi tama yon. No? Hindi tama talaga yon. Not unless yung issue ni Carla, sasagutin natin. Yun ang tama. May mga fake news, may mga umi-issue kay Carla, sagutin natin. Pero from outside, parang outside of the social media, may magsusumbong. Talagang disagree po kasi ako doon. Kasi ako, reactor ako. As a reactor, kung ano yung nakikita ko, nababasa ko, napapanood ko, yun ang gagawin ko. Pero yung outside from other information, medyo maselan po yan. Marami po nagsusumbong sa akin. Hindi lang po sa Jongkar, lahat po ng love team. May kanya-kanyang issue po yan. Kaso hindi ko po pinapansin. Kasi minsan, pag pinansin mo yon, yes, issue yon. Bago yun sa tenga ng tao, sa mga viewers, panonoorin yon. Kaya lang, minsan maiisip mo, pag tinapik mo yon, magkikreate na naman ng panibagong ingay, ilbis na tahimik. So for me, issue is talagang maganda sa views actually. Pinapanood yan, pero nakakasira yan dun sa taong involved. As a content creator, siguro papaldo kami, no? Pag kami naman nagkamali, hindi lang ako ng sorry. Pero ang kawawa, yung tinatopic namin, nadulog na siya. And it is already part of the history. Part na siya ng history ng social media. Kaya sabi ko nga, kada post namin, ingat tayo. Lahat tayo guys, lahat ng mga viewers natin. Yung mga pinapost natin sa social media, ingat tayo. Lalo na kung personal. Hindi na natin kasi mababalik yun. Kaya sabi ko nga, alam niyo naman ng social media ay tambayan ng mga basher. Kayo ba, papayag kayo na
Papayag ba kayo na binabash yung, yung anak niyo, popost niyo yung problema? Hindi po tama yun para sa akin. It's only my opinion. And naiintindihan ko si Mami. Yung galit ni Mami, para sa akin, valid yan. Walang masama na magsalita siya ng ganyan. Actually, at mabait pa nga siya. Kasi kung ako magulang, baka mamura ko pa. Maniwala kayo guys. Mahal mo anak mo. Diba no? Anyway, gusto tayo sa second natin topic. And comment down below guys. Kung may nasabi po o mali, correct nyo ako. Nothing personal guys. Nothing personal sinasabi ko. Ngayon, kung may mga umaray, bahala ka sa buhay nyo. No? Doon ako nakapokus sa issue, sa mga nangyayari. And ay nagbibigay ako ng advice. No? Ituring natin sila, si Carla, si Jomar. Ituring natin mga anak. Ituring natin silang mahal sa buhay. Ako kasi, let's admit, pinagkakitaan natin sila. Pero nandun pa rin yung respeto. May mga nagko-comment pa nga ano lang daw, scripted. Alam mo, scripted man o hindi, wala akong pakialam. Dapat andun pa rin yung respeto. Wala naman akong pakialam kung scripted yan Wala din naman akong pakialam kung totoo sila. Kasi buhay nila yan. Di ba? Ako, as a content creator, as a reactor, nag-enjoy ako sa kanila. And because yung pinapakita na nila sa akin, naman nila, ginagawa nila para sa kanilang career. Di ba? And naniniwala ako sa Jomcar, di ba? Kung para sa pamilya nila, ginagawa nila yun. Walang problema yun, guys. Pero sabi nga, kayo na humusga dito sa second natin, guys. Yan. Baka sabi namimilit ako Hindi po namimilit. May kanya-kanya tayong opinion. Pero sa akin, bonus sabi nga ni Kalinga Prab, ginawa niya may mga love team na yan in the first place para good vibes at makatulong sa kanyang charity. Ngayon, bonus na lang magkakatuluyan sila. At hindi naman tayo nila pinipilit na maniwala o hindi. Nasa inyo pa rin po yung guys. Always remember, watch at on your risk. Ganun po yun. At eto na nga guys, tignan natin. Etong latest Instagram account post kung saan talagang guys, masasabi mo, Jomcar forever. Okay, Jomcar matatag. Salutin natin guys shoutout kay Jomcar forever. Hiramin natin yung kanyang post, no? So basahin natin to guys. Sabi niya rito, mabilis nagagaling ang poging pasyente. Sana all pogi. May napakagandang tagapag-alagang nurse. Pwede tagapalagang nurse, mahal namin kay Jomcar. Ayan mag-ingat kayo palagi, maging matatag lang. Di ba? At tingnan niyo naman guys yung Instagram, yung picture. Di ba? Wawa naman. So para may operation ata si Papa John. Kita ang ganda ni Carla, di ba? Nakakatuwa lang din try natin na basahin yung comments ng ibang mga supporters. Sabi na rito, Adelina Andes Lorenzana. Yan yung sinasabi ni Papa Jones, pero naman siya mag-alaga, magkasakit siya. Magkasakit siya, may nurse daw siya. Silbi niyan, ayan na po ang napakagandang tagapag-alaga sa pogi niyang agon. Papa Jones Carabels, tuloy lang pang nagmamahalan nyo. Dito lang kami, lagi nakasupport sa inyong dalawa. Love you both. Diyan ko matatag sa kalam, walang iwanan. Solid. Rosenda Panya Malabarbas, kahit hindi totoo ang mga issue, may lesson pa rin. May lesson pa rin. Totoo yan. Kunin natin yung lesson na matutunan natin sa nangyari. Tama yon. Mag-ingat sa mga taong nakapaligid social media, celebrity ka, lahat ng kilos babantayan ng mga basher. Ingat palagi, I love you, Jomcar. Yes, totoo yun. Mag-ingat sa kanilang galaw. Winfreda Moslares, Papa Jones and Carabels, mag-ingat kayo sa mga taong nakapaligid na hindi tunay. Huwag masyado magtiwala, baka yun ang sisira sa inyo. Jomcar matatag, walang iwanan hanggang dulo. Napaka-sweet, no? Diba? Saka totoo yan guys, gagaling agad si Papa Jones. Kasi may nag-aalagang maganda. So anyway, maraming salamat po. Mabilis sa reaction video lang.
At ano po mga comment ninyo? And maganda yung sinabi ng mga supporters, mag-ingat na lang si Carla, saka si Jomar, kasi talaga nakakatakot. Bawat galaw, may nakabantay. At ako, tingin ko dun galing yung galit ng nanay. Naintindihan ko yung nanay yun eh. Pinaghirapan niya yun eh. Kung may masasaktan, pinaka number 1, yung nanay na nag-ire at nagpakahirap, at din yung tatay. And then nalaman ko pa na may sakit pa yung nanay niya at yung tatay niya high blood pa ata. So anyway guys, maraming salamat. And patawad po kung may nasabi akong hindi nyo nagustuhan. Ito po ay only my opinion at hindi ko po yung pinipilit and nothing personal. Nakapost po ako sa issue at yun sinasabi ko again sa mga content creator. Ituring natin silang bilang mga anak. Kahit naman tayo, yung mga anak natin, yung mga mahal natin sa buhay, hindi naman natin basta pinapost sa social media. No, ganun din naman si Carla at si Jomar, hindi dapat. Kasi, once na inano mo yan, ginawa mong topic, pinost mo, si Carla ang mababash dyan. And as a content creator, walang mawawala sa amin. Sorry lang, konting sorry, okay na. Pero, yung damage, yung history na nakalamat na sa social media, ang hirap ng alisin. Yun yung laging sinasabi sa inyo guys. Kaya hindi lahat ng mga bagay na nakikita sa social media, lahat pinapost. Kasi kawawa talaga yung tao. Anyway guys, this is Marzano again, and please comment down below and please educate me guys about it sa video reaction natin. Maraming salamat po sa Diyos, and to God be the glory. Paalam! I-click nyo po ito na sa paligid ko. Bye-bye.